Hi, Gemini, mid-May 2025, mid-month of May 2025, kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Anong kailangan nyong marinig ngayon? Gemini, mensaheng gabay para sa mga taong maring makapakinig nito. Mid-month of May 2025, message. Gemini, guidance for you. Anong kailangan nyong marinig right now? Gemini, mensaheng gabay para sa iyo. Sa taong nakikinig ngayon, ito na. May ilang bumabagsak, pa isa-isa. Okay. The Temperance card, the Eight of Swords, Knight, Six of Wands, Nine of Wands. Okay. Unang-una na. Balance is the key, Gemini. Temperance card ay narito. Paano naman yung balance, Moonchild, kung medyo may difficulty, may struggle, may challenge? Parang ang hirap i-balance ng sitwasyon kung yung sitwasyon mismo ay hindi balance. Parang ganun. Temperance. Bukod sa balance, patience, and patience. Habaan nyo ang inyong mga PC ngayong mid-May. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Kapag tayo naiinip, merong tendency na kung ano-ano na yung pwedeng umangat sa inyong mga isipan Maaring may ilang mabuo na kayong senaryo dyan. At ito yung ilang negativity. The Eight of Swords po ay narito. Ayaw natin yon ma-adapt or ayaw natin yun ang ma-manifest nyo kasi ang ganda po. Ma-manifest kasi meron ditong manifestation card, the Page of Pentacles reverse, ayun lang. Kaya sinasabi ko sa inyo na baka yung manifest nyo ay yung mga negative thoughts or negativity na ayaw natin. Okay, kalmahan ang sarili, huwag kayong mainip, huwag magmadali, or ano pa mang agenda, senaryo, pakiramdam na hindi makatutulong para sa inyong higit na ikasasucess. Yes po. May pag-level up. Ito mula ito sa ilang challenges, difficulty. The Nine of Wands na hindi nyo sinukuan pero patuloy nyong pinanghawakan sa kabila. Nung parang sabi ko na, paano na yun, Moonchild? Yung sitwasyon mismo ay hindi madali. Pero nanlaban kayo. Kung alam nyo sa inyong mga sarili na nagsikap kayo sa kabila ng kahirapan na ito, yung ilang obligations na inihahain sa inyo ng mundo, hindi nyo sinukuan. Bagkus, ginamit nyo yan para manlaban lalo. Alam nyo yun? Parang tinetest kayo. Tinetest lang kayo dito, guys. Claim natin, mid-month, mid-May. Six of Wands, Knight of Wands, meron pong good news pagdating sa inyong buhay karera, especially, sumasang-ayon ng ilang ingay. Buhay career, trabaho, negosyo, maging ano pa man yan, nagle-level up kayo. Leveling ang mga Gemini. Gaano man katayog, okay, kataas, kalaki, pero claim natin na merong improvement or even development, why not? A recognition, promotion, kahit simpleng appreciation lang ito, ay umaangat po kayo. Opo. Okay. Other messages, if ever, Moonchild, parang wala naman. Ayan sinasabi ko sa inyo. Kailangan natin maging positive dito. Pero kung hindi talaga mag-apply doon at wala dyan ng higit na priority ng ilan sa inyo, the Temperance card, 9, 8 of Swords, marahil yung pinakauna kong na-mention, Temperance card, kasi ito yung pagkabalanse ng walang pagkakulang or pagkasobra. Could be physically, mentally, emotionally. I'm getting a message dito na you have to stay healthy. Hindi po isang health advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero syempre naman, dito kasi sabi ko nga, lalo pa kung mag-reflect, meron kayo lang isipin, dalahin, parang tinetest ang lahat-lahat sa inyo. Baka test ito. Why not? Dumaan kayo sa health procedure, sa ilang test. Baka ganun yun. Or talagang mayroong ganung ganap ngayong buwan. Sandali. Check natin.
Okay. Ano yun? Gemini. Okay. Napasilip lang ako sa ilang ganapan sa planeta. Baka meron akong ma-share sa inyo. At actually, meron tayong meron tayong darating na full moon. Ito pwede tong full moon, it's all about endings or endings for a new beginnings. Full moon in Scorpio, ngayong mid-month, guys. Sobrang mag-a-apply to, patawarin, medyo nagpo-pause. Kasi sa mga galawan sa planeta, guys, di rin alam to ni Moonchild, Di ko rin alam to, guys. Hindi naman ako yung nagpapaikot ng planets. Hindi, titingnan natin, check natin to sa Google. Pero right now, mayroon tayong darating Gemini na full moon in Scorpio. Hindi kailangan mag-apply yung pinaka-sign. That highlighted your 6th house of health. Yes po, sobrang mag-a-apply yan dito sa ilang cards na bumagsak sa'yo. Sabi ko sa inyo, balance is the key. Sa part na ito, guys, syempre pa po, kayo ang higit na makapagsasabi. You have to listen to your body. Pero sa dami nga ng gusto niyo, meron kayong goal eyes on the prize, na ang ganda, goal na umangat, mag-level up. Pero baka sa dami niyan, hindi niyo na napapakinggan o napapakiramdaman ang inyong sariling katawan, ang inyong sariling nararamdaman. Kahit sa simpleng kakulangan lang to, guys, kakulangan sa tulog, or pagkasobra, dalawa lang naman yan, pagkakulang or pagkasobra, balance. Priority mo rin yung ikaw. Okay, kasi full moon, again, could be about endings for a new beginning. So, ayan, para ma-refresh kayo, alam niyo yun, yung ilang stress, alisin na yan. Yan yung marahil kailangan yung tapusin, pakawalan, yung ilang unhealthy na alam niyo hindi makatutulong for you. Para dito, why not? Kasi sa 6th house, guys, alam niyo na ipasok sa inyo, ipasok ko to sa inyo. Sobrang mag-a-apply. Itong ilang barahin niyo, Gemini. 6th house is also about work. So, kung hindi mag-apply po about health, dito yan, sa aking unang na-mention, mailang changes. Yes, maaaring may magtapos. Claim natin, why not? A new possession, promotion. So, syempre, meron kayong tatapusin. At ito yung ngayon, kung ano yung ngayon. Kasi leveling na kayo, magle-level up na kayo. Hopefully, nakukuha niyo yung message ni Moonchild. Ayan, in short, may ilang changes. Changes ito, guys, patungo sa higit nyong secure, ika-comfort, ika-healthy, physically, mentally, emotionally, or even financially. I-claim na ba natin yon? Yes po. At huwag niyong pagdududahan. The Page of Pentacles reverse kasi, isa pang sign yan, baka meron kayong ma-miss na opportunity just because naging negative kayo. Or di kayo naniwala at one point sa mga sa yung sarili, sa proseso. Ayan. So, stay positive. Stay positive, guys. Ito yung maangat na guidance advice for you na may hugot pa, Gemini.